Ating balikan, Director Rodela Romero ng Department of Energy. Director, magandang umaga po, ma'am. Nasa remote one pa rin. Remote one, oo. Director, naririnig niyo po ako, Director? Hello, ma'am? Yun. Ayan, mukha ako hindi mo narinig ka, Orly. Ito, naririnig kailangan ka naming marinig, Director. Ano ho ang pagtingin po ng DOE for next week sa presyon po ng produktong petrolyo, Director? Okay, base ka, Orly, sa 4 na araw na monitoring natin, makakaranas tayo ng tinatawag na mixed movement. Ibig sabihin, tataas ang Dagdag bawas. gasolina, dagdag bawas. Magro-rollback sa diesel at saka sa kerosene. Ang unang kadahilanan po, naglabas ng August short-term outlook ang isang ahensya na sinasabi niya masyadong agresibo ang OPEC para taasan ang kanilang supply. So dahil dyan, tumaas din po yung global inventory. Tapos mataas din yung supply ng United States. Second po, mahina naman daw ang demand base doon sa isang outlook na nilabas. At ang pang-tatlong kadahilanan naman po na humatak para sa taas ng presyo, nag-ease naman daw po yung trade tension between United States at China. Alright. Meron na tayong projection na magkano po ang ibababa ng diesel at itataas ng gasoline. Baka pwede rin ho sa kerosene, Director. Okay, base po sa 4 na araw, ang gasoline po mag-i-increase siya ng more or less 50 centavos per liter. Sa diesel naman po, magro-rollback ng more or less 70 centavos per liter. At sa kerosene naman po, magro-rollback ng more or less 1 peso per liter. Base sa 4 na araw na monitoring. Again, lahat ng ito, sabi niyo nga, Director, base sa 4 na araw pa lang na trading. Meron pa pang 5 araw at yun po magiging basehan ng lahat ng maaaring mangyari for next week. But pwede ba bang mabago yung hike pagtaas ng gasolina? Sana nga po ka, Orly, yung gasoline para lahat sila rollback. Anyway, Director, maraming salamat po sa yung binigay pong impormasyon na yan for next week sa ating po mga motorista. Director Romero, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank you, ka, Orly. Good morning.